siya at sangay ng pamahalaan na nanawagan ng Meron nga nag-message sa akin, no, bago tayo ulit magsimula. Sabi niya, kabatch mo pala, kaya pala sabi niya, sabi niya, kaya pala ang dami mong marites. Sabi ko, hindi siyang nagbibigay ng source. Basta meron tayong source na lehitimo, kaya lang hindi ko pwedeng sabihin. Mahirap. Ayoko naman silang ilagay sa alanganin kung sino man yung mga yon. But definitely, nasa loob. Kaya, swak sa bangay. Kasi nasa loob yung source natin. O, eto na. Ang paborito nyo, plastic number 1. mga mamabatas na siguruhin ang kaligtasan ng mga Pilipino na naipit sa gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas at agaran silang may uwi sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez ng agarang repatriation. Unang-una pa lang, akala ko, nanawagan si Speaker Romualdez ng audit. Wag na po kayo makialam dyan. Kasi nangingialam pa dun sa away ng Israel. Mamimigay na naman daw sila. O, pakinggan ninyo, ha? Mapauwi na ang mga OFWs na naiipit ngayon sa banggaan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Sabi ni Speaker, magbibigay din siya ng personal na tulong na 500,000 pesos. O, personal na tulong. Mamimigay daw si Speaker Romualdez ng personal na tulong. Tapos ilalagay mo yung pagbumuka mo ron. Hindi. Eto, tanong lang naman. Personal mong pera yan? O galing sa DSWD? O galing kung saang ahensya ng gobyerno? O galing sa tinatawag ninyong extraordinary funds? Sige nga, saan galing niya? Kasi mamimigay daw siya eh. Tingnan mo ka-plastikan. Teka muna, trabaho mo ba yan? Yung pagdating sa gera na yan, pag-assist dyan, trabaho mo ba yan? Hayaan mo yan sa executive. Trabaho ng executive yan. Huwag ka nang pumapel. Ha? Trabaho ng executive yan. Tapos ilalathala mo na naman yung pangalan mo. Tapos ipapangalandakan mo yung pangalan mo. Tapos ipangangalandakan mo yung pangalan ng tinggog. Kung hindi nyo ipapangalandakan, i-announce nyo ng i-announce sa social media, i-announce nyo sa mainstream media. Kung mamimigay kayo, manahimik kayo. Huwag ipaalam sa kanang kamay ang ginagawa ng kaliwa at huwag ipaalam sa kaliwa ang ginagawa ng kanan. Sa madaling salita, kung tutulong ka, tumulong ka ng tahimik, huwag kang parang trapo, huwag kang parang plastic. Nangingialam, ang dami niyang trabaho eh. Alam mo kung anong trabaho mo? Anong kailangan ng Pilipino sa'yo? Huwag mong trabahuhin yung trabaho ng executive. Ang asikasuhin mo, paano mo ipapakita sa amin yung audit na hinihingi namin. Yan po ang hinihingi ng taong bayan. Audit, audit, audit. Meron pong tatrabaho niyan. Tatrabahuhin niya ng executive. Executive department po titira niyan. Hindi speaker. Ang dami niyong gustong gawin eh. Yung audit, hindi nyo mailabas. Saan nyo dinala yung pera? Patingin. Yan po ang gusto naming makita. At pag yan nilabas mo ng maayos, ako una-una, sasabihin ko sa inyo, mangangako pupurihin kita araw-araw. Intendes. Pero kung ilalayo mo sa audit, tapos papapilan mo yung trabaho ng executive, papapilan mo yung trabaho ng presidente, o di ikaw na presidente, ikaw na. Parang yun sinasabi ng mga basher sa akin. Pambihira ko, ano-ano. Alam mo yung para kang isang politiko na magta-traffic. Hayaan mo yung traffic sa MMDA. Gawin mo yung trabaho mo. Para kasi Marrojas eh. Trabaho ng executive yan. Audit, trabaho mo. Asan? Hinahanap ni Tatay Digong. Hindi mo kaya kung ano-ano yung inaasikaso mo, mababayad ka pa ng ano. Sa pamilya ng ikatlong Pinoy na kumpirmadong nasawi dahil sa kaguluhan, bago
Mahina ba signal ko? Itong StreamYard ngayon nagloloko, ha? Okay lang ba? Okay lang signal ko? Tama si Nick Hidalgo. Sabi niya, audit muna bago magbigay ng pera. Nito, katuwang ang Tinggog Party List Oh, ay magbibigay din Eh, Itong mga to, ang hilig magbigay, ang hilig mag-announce. Oh, Tinggog, sabi na naman, ano sasabihin nyo? Personal nyo na naman. Announce naman kayo ng announce. Ang aga nyo mga panya. Ipanalo mo muna, mag-senador ka ngayong 2025. Pag talo ka, tumigil ka ng kapangarap mo. Hindi ka mananalo sa 2028. Kung senador nga, hindi ka mananalo, magpe-presidente ka pa sa 2028, wag na. Try mo na lang sa 2025 ha, para pagkatapos nun, tumigil ka na ng kapangarap mo. ng tulong na tig 500,000 pesos sa pamilya ng dalawang Pinoy na nasawi rin. Sabi ni Speaker Romualdez, kung Audit. Hindi, ayaw niyan. Takot sa audit yan. Hindi mag-audit yan. Oh. piyansa siya sa kahandaan ng Armed Forces sa pamamagitan ng kanilang C-130 aircraft na handang magbiyahe para masigurong makauwi ang ating mga kababayang OFW. Hayaan mo na yung trabaho na yan kay Marcos. Hayaan mo yan sa mga sekretary. Trabaho yan ng mga sekretary. Ha? Meron nakatoka dyan. Ang dami mong gustong mangyari, Mr. Palengke, nang re-raid ka. Ay, sus. Yung dapat mong gawing audit, hindi mo magawa. Pabalik bansa, pero naniniwala rin siya na ang DFA at DMW ay may sapat na pondo para magsagawa ng repatriation sa pamamagitan ng charter flights. Sabi pa ng leader ng Kamara, patuloy silang makikipagtulungan sa DFA at DMW at iba pang ahensya para masiguro ang maayos at Huwag kayong kongresista, huwag kayong makipagtulungan dyan sa DFA. Hayaan nyo sila, makipagtulungan kayo sa COA, Commission on Audit. Dami nyong gusto eh. Audit, di nyo kaya. ligtas na pag-uwi ng mga OFW na naiipit sa bakbakan. Para naman kay Senator Amy Marcos, Hindi ko naman sinasabi na huwag intindihin yung mga kababayan natin sa Israel. Ha? Dapat naman talagang intindihin yun. Kaya lang, huwag po natin silang gahasain. Anong ibig mo sabihin, Coach Ole, gahasain? Meron po kasing tatrabaho nun. Pag dahil sa kanila, ay kayo ay namumuliti ka, para nyo silang ginagahasa. Ginagamit nyo sila para sa personal political agenda. Naiintindihan? Di ba, ugali ng mga politiko yan. Gagamitin ng mahihirap. Kunwari, kampi sila sa mahihirap. Mahihirap before the election. After the election, nakalimutan yung mahihirap. Huwag niyong gahasain. Dapat iwasan natin ang gulo. Hindi mo kasama, isa ka pa eh. Siguro na makalikas ang lahat ng mga Pilipino na nandun. sabi naman ni Senator Francis Tolentino, ganito na lang kahalaga na mayroong reserve force ang isang bansa. Events probably unfurling right now in another part of the world would show the importance of reservists. Ayan, importance daw ng yung meron tayo mga, sa madaling salita, meron tayong matatapik na pag nagsakaling nagkagulo. Meron tayong mga matatapik na mga sundalo sa mga kabataan. Para sa akin, ito aking opinion lang ha. Para sa akin, hindi natin kaya. Kahit tapikin natin ang mga kabataan, kasi wala tayong kakayanan. Hindi natin kaya at para sa akin, walang pakinabang ang gera. Ako yan ang tayo ko at ngayon, pag ako'y patulog na ang aking naka-background na pinapanood. Larry Lector, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you Larry Lector. Ang aking naka-background na video na pinapakinggan pag patulog na ay yung gera sa
Israel at saka itong sa Hamas, sabi ko. Una, hindi natin kaya. Hindi natin kaya makipagsabayan. Pangalawa, walang pakinabang sa atin ang giyera. As much as possible, iwasan na lang natin yung giyera. Kasi, alam nyo, yung Hamas at Israel, yung giyera dati sa Germany, yung mga giyera na yan, ha? May history po yan. Malalim na po, hindi lang naman ngayon yan nagkagirian tapos nag-away tapos nagbomba. Hindi. May history na sila. Taon-taong history nila. Ngayon lang, sumasabog. Ang Pilipinas, wala naman tayong lehitimong kalaban sa history. Sinakop tayo, pero wala tayong rival. Kaya ang sa akin, wag na tayong makisawsaw sa away ng merong historyng magkaaway. Like Israel and Hamas, Israel and Palestine, US and China. Yung ganun ba? Wala. Kaya nga, blessing sa atin yan eh. Na tayo ay wala ng history ng giyera, ng kaaway. Bakit tayo sasali? Gamitin natin yung pinaka-asset natin. At ang pinaka-asset natin, meron tayong peace sa ibang bansa. Wala tayong talagang rival. Wala tayong kaaway na bansa. Wala sa history natin. Kaya pwede tayo makipagkaibigan sa lahat. Sana ganun.